Sa settlement po ng inyong Barangay PWD Association First Quarter General Assembly. At syempre, ang programang ito ay talagang hindi po masasagwa kung hindi po magmumula po sa ating minamahal na Mayor Arlene Arcillas and Vice Mayor Arnold V. Arcillas. Nasa kanila rin po ang basbas para ang isang ganitong pagsama-sama po ay maisagawa po for today. And of course, syempre, ang inyong minamahal na Kapitan Emil Mangahis. Dahil sa dakilang basbas po niya, narito po tayo ngayon at magkakasama-sama. Di ba po? Isang magandang pagkakataon at tayo magkakasama-sama po for today. So syempre, para ganahan po kayo ngayon, pakinggan po natin ang mensahe po ng isang tao talagang napaka-the best ang suporta po sa mga mamayan ng Santa Rosa. At syempre, lalo sa panig po ng mga PWD. At siyempre po, ito po ay sa taong talagang kilalang-kilala natin at talagang the best ang pagmamahal po sa mga mamayan ng Santa Rosa. Ito po ang ating minamahal na Pulong Lungsod, Arlene Arcillas. Alam nyo naman po na talagang medyo busy at tayo pinagkakabala natin minamahal na Pulong Lungsod, pero hindi naman po siya nakalimot para ang gantong programa ay hindi niya mapag-iwanan. So nag-iwan din po siya ng kanyang magandang mensahe. So pakinggan po natin ang mensahe po mula po sa ating minamahal na City Mayor Arlene B. Arcillas. Magandang araw po sa mga opisyal at kasapi ng Persons with Disability Affairs Office ng bawat barangay sa ating... Hi! Sa kapitan ng Barangay Malitlit, si Kapitana Emil Mangahis. Siyempre, kasama rin dito rin po si Kapitana. Di ba? Hindi mawawala. Pag naroon si Kapitana Emil, nadyon po yung siyempre ang may bahay. Hindi magtatagumpay ang panunungkulan ni Kap Emil kung wala sa likuran si Kapitana. Kaya palakpakin natin. Siyempre, nandito din ang mga taga-PhilHealth na masa kay Ma'am Buwan. Palakpakan natin ang masipag na PhilHealth sa mga programa nila. Lalo-lalo na sa PWD. Kasama rin po natin ang ating pinagmamalaki na Tubong Santa Rosa. Taga Santa Rosa po. Siya po ay damdaming mga puso taga Santa Rosa. Kaya mahalin natin ang mga taga Santa Rosa. Walang iba kung hindi si Bukal, Attorney J.M. Karait. Siya po ay naghahangad din ng mataas na posisyon bilang isang Vice Governor. Kaya samahan natin ang ating taga Santa Rosa din po. Teka muna, papakilala ko muna ang sarili ko. Nalimutan ko na eh. Kumain na ba kayo ng lugaw? Masarap ba yung lugaw? Bukod dun sa masarap, may gayuma yan. Hindi nyo malilimutan si Kunsehal Tex. Siyempre, si Kunsehal Tex naman ay ating kapitbahay na barangay. Di ba? Taga-barangay dita ako. Sabi nga, love your neighborhood. Di ba? Sino pa magtutulungan kung hindi magkakapitbahay? Anyway, si Kuya Tex Batitis po ay tubong barangay dita. Kasalukuyan pong number 2 kagawad sa barangay dita. Siguro anong barangayan pa, nakikita nyo na yung mga picture ko pag dadaan kayo. Bukod doon po, ako po ay isang PWD din. Kasama nyo po ako bilang isang PW. Polio victim po ako nung ako ay ikalawang taon. Kaya ramdam na ramdam ko ang isang kung paano laitin ang isang PWD ng normal na tao. Pero hindi naman sa ganon. Merong ang mga PWD ay may ginagawa na hindi kayang gawin ng normal na tao. Di ba? Palakpakan naman tayo dyan. Di ba? Huwag tayong malulungkot kung tayo ay isang PWD dahil meron tayong kanyang-kanyang kakayanan. Di ba? Ipamalas natin, ipakita natin dun sa normal na tao, hindi basta tayo PWD. May pakinabang din ang ating gobyerno sa PWD.
Kaya nga narito si Pres Willie, ang mga pamunuan ng federasyon na nagbibigay suporta, lalo-lalo na po sa mga PWD kagaya natin. Kaya sana ang inyong lingkod, huwag niyo pong kalimutan na mayroon pong isang Konsehal Tex Batitis. Anyway, welcome po natin ang pagdating idol ko po si Kap, Kapitan Piping Gartanyo. Kap, pasok na. Sa pagpapatuloy po, sabi nga si Kuya Tex po ay taga-barangay Dita. Kasalukuyan din po akong Pangulo ng mga kagawad sa buong Dita, di ba? Sa buong Santa Rosa. Bukod doon, ako po ay miyembro ng isang Boy Scouting Committee sa loob po ng Santa Rosa, kung saan po ang aming chairman ay si Mayor at ang vice chairman si Arlene. Bagamat pag busy po yung mga yon, ako po yung umatawan bilang sa Boy Scout, sa mga investiture, jamboree, nadyan po si Konsehal Tex. Ibig sabihin, nagpapatunay po si Konsehal Tex kahit PWD ay naglilingkod na po sa City of Santa Rosa. Di ba? Kaya wag natin hahamakin. May kanya-kanya tayong katangian. Kaya sana po, sa umagang ito, meron pong kumakatok sa inyong isipan, sa inyong dibdib, na meron pong isang kasama nyo bilang PWD na tatayo sa konseho na ipagtatanggol ang mga PWD. Sana samahan nyo po si Kuya Tex Batitis bilang isang konsehal sa City of Santa Rosa sa 2025. Ano? Di ba? Sana, hanggang dito na lang po. Madali pong hanapin si Kuya Tex Batitis. No? Sino yung may cellphone dyan? Wag na kayong tatawag. Magte-text na lang po kayo. Magandang umaga po. Mabuhay ang PWD. Mabuhay ang Barangay Malitlit. Salamat po. God bless you all. Thank you very much po, Konsehal Tex Batitis. Yan sigurado naman, nabuhayan kayo sa mensahe ng ating minamahal na konsehal, So, kilalang nyo rin po yan. Talagang halos kaligidin po na yan. From Barangay Dita yan, Marami na rin pong napatunayan. Kaya the best ang suporta ng taong yan. So, imagine nyo, umaga pa lang, lagi po yan andyan agad sa mga PWD programs dahil para sa kanya, kailangan po siya ng mga taong katulad po natin. Okay? Kaya once again, wag po natin kalimutan, Konsehal Tex Batitis. Okay, next. Ito, medyo talagang bubuhayin kayo nito ng taong to. So, talagang ito yung kilala nating bukal na po, kasalukuyang bukal po ng unang distrito ng Laguna. Marami nang naisagawang programa to, mga activities talaga namang naging tatakpo sa puso-isipan ng mga tao. At alam ko, naramdaman na po natin ang mga magandang programang naisagawa po ng tao to. Maraming naisulo ng mga batas, mga ordinansa na talaga namang naging malaking tulong po sa mga mamamayan po dito sa 1st District ng Laguna. So ngayon, nandito po siya para magpakilala pa sa inyo, para at least ang taong makatulad niya, malaman po natin na siya po ang tunay nating kailangan. So let's please all welcome ang susunod po nating Vice Governor ng Lalawigan ng Laguna, Vice Governor J.M. Carait. Isang masigabong palakpakan po para sa kanya. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, bago po ako magsimula, aking pong pagbigyan natin ng pugay ang may-ari po ng bahay na ito sa pangunguna ng ating butihing Kapitan Emil Manggahis at sa kanyang may bahay kay Kapitana. Palakpakan po natin. Siyempre po, ang ating mga kaibigan po sa pamunuan po ng PWD Federated po dito po sa lungsod ng Santa Rosa sa pangunguna ng ating Pangulo at ating mga officers. Palakpakan po natin, masisipag. At siyempre po ang ating mga PhilHealth workers po dito po sa barangay. Sa aking pong idol ko si Kap, yun yung una pong ano ko sa kanya. Bata pa po ako kasi nanirahan po ako sa Barangay Dila, sa Golden City. Kasama ko po, nakita ko ang paglilingkod. Ang ating magiging konsehal, palakpakan po natin Kapitan Konsehal Piping Gartanyo. Yung one text away po, ay paalis na rin po. At andito po mga kaibigan ko po, si Konsehal Maitor din po. Palakpakan po natin. Ayan, good morning po sa ating lahat. Alam nyo po, napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyo po, sa mga persons with disabilities at sa lungsod po ng Santa Rosa. Alam nyo po bakit?
sa loob po ng 3 termino na paglaban ko ng board member, hindi niyo po ako pinabayaan at ginawa niyo po akong number 1 bukal sa 1st District. Maraming salamat po sa inyo at utang na loob ko po yan ngayon sa inyo. At sa pagkakataong ito, ako po ipinagraduate niyo po bilang board member. At dahil po may utang na loob po ako sa inyo, ang isa sa mga inunang ordinansa ko po nitong last term ko po ay ang Equal Opportunity Ordinance. Equal Employment Opportunity Ordinance. Magre-report po ako sa inyo kasi po ito po ang ginagawa ng mga bukal po sa unang distrito po sa lalawigan ng Laguna is gumagawa kami ng batas, ordinansa at resolusyon. Actually, 4 months ago, na-approve na po yan. Ibig sabihin po ordinansa na ginawa namin, ito ay para sa senior citizens at para sa PWDs. Ganito po yan. Pag nag-a-apply po tayo ng trabaho, mandato po ng batas na dapat po lahat ng tao ay pantay-pantay, may kapansanan o wala. Diba po? Kaya po, ordinansa pong ginawa namin para bigyan ng pagkakataon po ang mga PWDs po at senior citizen na makapagtrabaho po. Hindi kayo pwede pong tanggihan kung kayo po ay kwalipikado at kaya nyo pong gawin ang trabahong ina-applyan nyo sa bawat establishmento dito po sa lalawigan ng Laguna dahil sa ordinansang ito. Yan po. At bibigyan po namin ng CP, ang federasyon po, at binigyan na rin po namin ng CP ang ating pong butihing Mayor Arlene Arcillas para ma-disseminate po sa mga companies dito sa Technopark. Mandatory po, 3% po ng employees nila kailangan may PWD at senior citizen. Para sa inyo po yan. Ayan po, nakapag-report po tayo. Marami pa po akong ibang ordinansa at resolusyon na ginagawa. Yan po ang trabaho ng board member po kasi. At syempre po, isa pa po na ipaalam ko po sa inyo, si Attorney J.M. Carait po, kung naaalala po yan, alam po yan ng Federated, na ako po ay nagre-review. Noon ay kumuha ko ng bar exam. Naging ganap na abogado na po ako ngayon. Kaya po, ang aking pong pag-aaral po at kaalaman po bilang abogado po ay inaalay ko po ng libre dito po sa mga PWD sa lungsod ng Santa Rosa at sa lalawigan po ng Laguna. Aming pong tanggapan po ay nasa may market area. Kung alam nyo po yung J10, tapat ng Red Cross. Open po yun from 8 o'clock hanggang tanghali po. Bakit po tanghali? Kasi po may iba po akong satellite office. Ay pumupunta rin ako para mapagbigyan ko po sila. Ngayon po, kung meron po kayong mga dokumento sa hindi anong pagkakataon ay nahihirapan kayong puntahan, ibigay nyo po sa Pangulo, bigay nyo po yung ID at kukunin ko po sa kanila at ako na po gagawa. Nonotaryohan ko po o kung ano man po yung dokumento ay sasagutin natin para matulungan po kayo. Di ba po? Yan po ang kahalagahan po ng naglilingkuran po ay isa'y nakakaalam sa batas at isang abogado. Nung ako po ay nagsimula, teka nga pala, pasensya na, nakapangbisikleta ako, no? At actually po, tuwing umaga po, minamabuti ko po na mag-ensayo para po healthy din po tayo. Kasi po kami, lahi po kami ng diabetes at sakit sa puso. At sabi po ng aking doktor, minana ko daw po sa aking tatay. Kaya habang bata pa, prevention is better than cure. Diba po? Anyway, 22 years na po akong naglilingkod sa public service. 7 taong kagawad, tatlong term na konsehal, ngayon 3 term na bukal. Sabi ko po, ay nung isang taon, sabi ko parang okay na itong ginawa ko, nakagawa akong ordinansa at nakagawa akong resolusyon. Ngayon po, sa pagkakataong ito, natapos ang term ko at hindi pa po tapos yung mga hangarin ko po, mga ordinansang ginagawa ko po sa lungsod, sa lalawigan ng Laguna. Gusto ko po pong ipagpatuloy po na maglingkod. At alam niyo po ba, kung maggagawa po tayo ng history, magsasaliksik po tayo sa history, sa kasaysayan po, ay wala pa po taga Santa Rosa at dugong Santa Rosa na nagiging Vice Governor sa lalawigan ng Laguna. Pwede po ba tayo? Eto po, minsan lang po kasi ako bumaba. Hindi po ako laging nakakababa. Pagpasensyahan niyo po ang inyong abanlingkod sapagkat ang lalawigan ng Laguna po ay napakalaki. Pero ngayon sa pagkakataong ito, kayo po ay nakaharap ko. Ito po ang ikwento nyo po. Ikwento nyo po sa mga kababayan po natin na meron tayong isang taga Santa Rosa na gustong maglingkod at ipagpatuloy at maging Vice Governor ng lalawigan ng Laguna. Sabihin nyo po sa kanila, kasaysayan po ay lagi na lang po ang mga Vice Governor taga 2nd District at taga 3rd District.
Ngayon naman, pagbigyan naman natin ng first district, di ba? Alam nyo po, napakadami po natin sa first district. Kung tutuusin po, sa 4 na distrito, ang unang distrito po ang pinakamalaki, ang Botante. Kaya po ang mga lumalabang gobernador, nung wala pa po akong nasasaniban, ako po'y kanilang pinag-aagawan na mga kasama. Dahil alam nila na sa first district, sa lungsod ng Santa Rosa, buo ang mga tao pag nagsama-sama. At sama-sama po ang mga taong bumoboto sa mga kasama nila. Ako po ay napabando po kay Congresswoman Ruth Hernandez na nagpapatuloy ng serbisyong tama. At PWDs po ay priority po ng inyong abang lingkod namin sa Sangguniang Panlalawigan. At asahan nyo po, kagaya ng sinabi ko, kayo po ang magiging mga sundalo na taga-kampanya na magmamarites kay Atty. J.M. Carai. Pwede po ba yan? Si Ruth. Ika nga, pag tayo po ay nangailangan, kung sakaling makalusot, hindi ka na po tatawid ng distrito, hindi ka na hindi ko na po masyadong kakahabaan pa ang kanyang sasabihin, pero aking po lang uulitin at i-reiterate po ang ating po mga kababayan. Pag kailangan nyo po ng serbisyong legal, ay tayo po ay agaran tutulong na libre. Ibanggit nyo na din po, kasi meron tayong mga solo parents po rin, nangangailangan sila minsan, pag may claim po kayo ng mga biyaya, galing po sa national, nag-notaryo po tayo ng affidavit, kailangan nyo po yun minsan, ay babayaran nyo pa. Pag ganun po, ipunin nyo lang po, ibigay nyo kay Pangulo, basta kasama ID, notaryohan ko po, libre para sa inyo mga PWDs. Last na po, ako po'y mag-follow po kayo sa Facebook ko. Follow po kayo mga press at follow kayo facebook.attorney.jm Carai, mag-like and share po kayo. At may contest din ako. Magpaparapol po ako ngayon. Magbibigay po ako ng GCash sa unang makakapag-text sa number ng cellphone ko ngayong araw na ito. Pwede ko po. Ready na ba kayo? Wala kayong cellphone?